Balitang High. Payukong pumasok ang batang yan sa isang pwesto sa palengke sa Quiapo, Maynila. Hinalughog niya ang tindahan. Ayon po sa may-ari ng tindahan, nawalan siya ng 1,700 pesos at ilang gamit matapos ang insidente. Nagkaharap sila ng bata at kanyang ina sa barangay hall. Hindi na ibalik ng bata ang ninakaw na pera. Nagkaayos din naman ng dalawang panig matapos itong bayaran ng ina. Paalala ng barangay, hindi porke bata ay ligtas na sa pananagutan. Good news naman sa mga motorista, may rollback na naman sa susunod na linggo. Sa estimate po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, base po yan sa 4-day trading, inaasahang may bawas presyo na 50 centavos hanggang 70 centavos sa kada litro ng diesel. 20 hanggang 45 centavos naman ang posibleng tapyas sa gasolina, habang 60 hanggang 70 centavos sa kerosene. Maari pa po itong magbago, batay pa rin po yan sa huling araw naman ng trading ngayong Biyernes. Sabi ng DOE, ang pagbaba ng presyo ay dulot ng inaasahang ceasefire sa giyera ng Israel at Hamas at pagdami ng stock na langis ng Amerika. Hiningin ng Department of Foreign Affairs sa China na alisin ang mga barko ng China sa bawat Masinloc at sa paligid nito. Kasunod yan sa mga agresibong aksyon ng mga Chinese Maritime Militia vessels laban sa mga barko ng PCG at BFAR nitong Martes, April 30. Sabi ng DFA, napinsala ang mga barko ng Pilipinas dahil sa pangaharang at pambobomba ng tubig ng China. Sagot ng Chinese Embassy, matagal ng teritoryo ng China ang Huangyan Taoong Baho de Masinloc. Pumasok na roon ang mga barko ng Pilipinas nang walang permiso. Naghain na raw ang China ng demand sa Pilipinas para patigilin ang Pilipinas sa mga pang-uudyok nito. Nagtalaga na mas maraming traffic enforcer ang MMDA para sa inaasahang pagbigat ng trapiko sa paligid po ng inaayos na EDSA Kamuning Flyover southbound. Kaya kamustahin na po natin ang sitwasyon doon sa ulat on the spot ni Joseph Moro. Joseph! Connie, andito tayo ngayon sa kanto ng EDSA Timog sa bahagi nga ng EDSA Kamuning Flyover Service Road. At kung makikita nyo ay mabilis na kumpara kahapon yung daloy ng trapiko. At ang pagkakaiba, wala na mga motor na dumadaan dahil simula ngayong araw ay pinagbawal na ng MMDA sa mga motorsiklo ang pagdaan dito sa service road. Ito raw ay para mabawasan ang mga sasakyan na nagsisiksikan dito matapos ng isara ang paakyat ng EDSA Kamuning Flyover para sa mga repairs na gagawin para rito. Sa datos ng MMDA, Connie, ay lampas 50,000 na mga sasakyan na mga dumadaan sa flyover araw-araw at tigkalahati dyan ang mga motor at mga four-wheel vehicle. Nagpakalat na ng mas maraming traffic enforcer ang MMDA para ipaalala sa mga motorsiklo na kakana na sila dapat sa mga alternate routes sa EDSA. Okay lang naman daw sa ilan, pero may ilang nahihirapan tulad ng mga motorcycle taxi na naghahatid ng mga pasahero sa MRT o kaya naman sa mga may opisina sa may EDSA. Ang ilan namang mga dekotse na dumadaan sa service road ay pabor sa ginawa ng MMDA na pagbawalan ng mga motorsiklo sa service road. Narito naman ang pahayag ni MMDA Chairman Romando Artes. Hindi naman natin tina-target ang motor. Una-una para sa safety nila yan dahil nga siksikan talaga. More likely naman mag-i-split sila ng lane para makapunta sa unahan. Na magpapabagal din ng daloy ng traffic. Hindi kami po ng konting pangunawa. Connie, sa mga oras ito ay nakatigil itong mga sasakyan sa likod ko dahil may stoplight. Pero ang ginawa ng MMDA ay manual na yung pagkukontrol ng traffic para mas mapabilis yung pagdaloy nito. At mukha namang epektibo dahil mas nakikita nila kung napupuno na ang isang bahagi ng kalye at kailangan ng paanda rin to. Yun namang mga motorsiklo, wala namang fine na i-impose sa inyo o ipapataw sa inyong MMDA, papakiusapan kayo doon pa lamang sa may Scout Borromeo sa mga sa alternate routes na kumana na at umiwas na dito para hindi na kayo magsiksikan dito, Connie. Maraming salamat, Joseph Morong. Heto na ang unang baon ko ngayong Friday, mga mare at pare. Nagsampa ng online libel complaint si Bea Alonzo laban sa ilang online personalities. Yan ang report ni Nelson Canlas.
Naghain ng tatlong magkakahiwalay na reklamong online libel ang kapuso actress na si Bea Alonzo sa Quezon City Prosecutor's Office. Inireklamo ng aktres ang mga showbiz columnist na sina OG Diaz at Christy Fermin, pati ang co-host ng dalawa sa kani-kanilang mga online show at isang netizen na nagpanggap umano na malapit sa kanya. Sa complaint affidavit ng aktres, nakasaad na biktima siya ng mga mali, mapanira at malisyosong impormasyon na ikinalat-an niya ng tatlo. Kabilang dito ang anilay di tamang pagbabayad ng buwis ng aktres. Hindi nagpaunlak ng panayam si Bea matapos ang filing. For the record, this is the very first time that Bea is doing this. She has been in the industry for more than 20 years. And yes, she was greatly devastated. She was affected by all these defamatory statements thrown against her. She asserted her right to proceed with this filing of criminal cases against the individuals responsible for making all these damaging statements against her. Nagpadala ng text message ang GMA Integrated News sa mga respondent para kunin ang kanilang panig, pero hindi pa sila tumutugon. Nelson Canlas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinare-review ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Regional Tripartite Wage and Productivity Boards ang minimum wage rate sa gitna po ng patuloy na tumataas na presyo ng bilihin. Sakaling kailanganin, kakayanin pa ba ng mga employer na magtaas sahod? Talakayin natin yan kasama si Employers Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz Luis Jr. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga sa inyo, si Rafi Bato at si Cody. Opo. Good morning po sa inyo. Good morning ito sa ating mga nanonood. Opo, ito sabi nga ho namin taon-taon naman na gustong i-review ni Pangulong Marcos sa minimum wage rate ng kada rehiyon. Kung sakali ho ay kakayanin ba na magtaas ng sahod taon-taon? Well, alam naman nyo na yung sinabi ni Presidente basically is saying that gamitin natin yung Regional Wage Board. Taon-taon ginagawa niya sa yan. So, sinasabi nga namin, very clear message yun sa mga nagsusulong para legislated wage hike na yun ang gusto ng Pangulo na daanin doon at yun ang objective way of doing it. Ano? Ngayon, alam nyo kasi ang hindi naiintindihan ng karamihan sa ating mga kababayan, sa out of the 2 billion na mga nasa labor market, 10% lang o at the most, kung isasama mo yung mga supervisor, mga magiging 50% ng 52 billion ang natataas sa nagkakaroon ng labor, ng legislated wage, or even the wage board. O yung 85 to 90% na iba, walang mga employers yan eh. Mm-hmm. Yun ang siguro inaalala ng Presidente na kaya niya sinasabi na pabayaan niyo babalansin ng wage board. Yan, taong ginagawa nila yan. Yung paalala na gawin na ngayon, only because may anniversary date ng huling filing yan eh. Alam naman, naglabas na 16 regions ng wage increase recently. Okay. Ang sinasabi lang niya, huwag na nyo hintayin mag-file motu proprio, review na nyo. Sana nyo yung for this year at tingnan natin kung anong lalabas. Yun ang sinasabi niya basically. Ano naman po yung reaksyon nyo sa mukahing magkaroon na lang ng industry wage board o depende na lang daw sa industriya yung standard ng pasahod sa halip na kada rehiyon? Alam mo, medyo sinusulong yan pero problematic yan. Bibigyan natin example. Sa Calabarzon, iba-iba yung kumpanya ron, iba-ibang industry nandun. So, sa buong Calabarzon, siguro magkakaroon ka ng mga pitong wage sa no? Plus, yan naman mga industry, yan ay tinutulak ng mga organized labor yan eh. Okay. Kasi sila yung may hawak ng industry, may hawak ng bakit di nila daanin sa collective bargaining? Yun ang best way to do it. Why ask the law to mandate? Napaka-problematic nun. Every industry magmamandate ang gobyerno. Ang hirap i-assess nun. Okay. Ang industry, iba-ibang lugar ang kinakalagyan. I think at the end of the day, better pa rin yung regional because
Ang isang hindi nakikita ng mga tao why we have different wages regions, sinasabi lang ng iba. That was one way, nung araw na natatanda ko, nilagay yan para noon yung mga kumpanya mainggan niya mag-invest sa region. Opo. Kasi kung ang sweldo, pareho lang sa urban areas, bakit ako pupunta ron? Opo. Binibigyan nila na advantage yung region para noon maka-attract ng investment. Ayun. Sige po. Maraming salamat po sa inyong oras na binahagi po sa Balitang Hali. Maraming salamat din sa inyo at sa mga nakikinig sa atin. Employers Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz Luis Jr. Tumulong nga lang po nga sabi ng witness sa akin. Tapos, ini-imagine ko yung mga pangyayari. Talagang napakasakit. Mahirap para sa mga kaanak na tanggapin ng sinapit ng 39 anyos na nurse na si Mark John Blanco. Nasawi siya matapos pagbabarilin sa ulo at braso sa barangay 173 Caloocan. 5 anak ang naiwan. Ano lang po ako, housewife lang po ako. Wala po akong trabaho. Kaya hindi ko alam kung paano bubuhayin yung 5 anak niyan. Si Blanco nagmalasakit at tumulong lang sa isang motorcycle rider na sumemplang sa lugar. Pauwi na raw noon ang biktima na mangyari ang insidente. Naawa siya dahil nakita niya. Tinulungan niya itong suspect na itayo yung motor. Ngayon itong pagtayo ng motor, hindi na mapaandar ng suspect yung motor. Kaya nagalit siya dun sa sa biktima bakit daw hindi na umaandar yung motor niya at agad binaril yung biktima na nurse. Patay rin sa insidente ang lalaking 39 anyos na residente sa lugar. Tinamaan siya ng bala sa dibdib. Meron namang babae ron, sumisigaw na tulong-tulong. Lumabas naman itong pangalawang biktima, binaril din. Sa CCTV footage kita pa ang salarin na nakahinto sa gilid ng kalsada at tila may iniwan sa lugar. Nahagip din ang kanyang pagtakas. Kalaunan na aresto siya ng mga pulis matapos masangkot sa aksidente. Nabawi ang ginamit niyang baril na kargado ng mga bala. Bali po, binalistik po yung yung baril na na-recover. At nag-match naman po dun sa balang na sa katawan ng mga tao. Ayon sa pulisya, galing sa inuman ng 54 anyos sa suspect na isang security officer. Sinampa na siya ng reklamong multiple murder. Binaril niyo po ba yung dalawang tao? Hindi po. Humingi ako ng tawad ngayon ng tawad. Kahit kapalit ng buhay ko, okay lang sa akin yon. Mabigyan lang ng ustisya yung bawat pamilyang naiwanan na magpagdusahan niya. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Back in the Philippines na ang K-pop boy band na Treasure. Malakas na hiyawan na agad ang salubong sa kanila ng fans sa airport. Nasa bansa ang grupo para sa kanilang anticipated 2024 Treasure Relay Tour Reboot in Manila concert this weekend. Last year nang huling nagpakilig ang grupo sa bansa. Suspendido ang pagpapabura ng tattoo sa mga kasalukuyang pulis. Ayon sa PNP, pinag-aaralan pa ang mga posibleng epekto ng pagbubura nito sa kalusugan o katawan ng tao. Pero bawal pa rin ang tattoo para sa mga new entry police at mga papasok sa PNP Academy. Sabi ni PNP Chief Romel Francisco Marbil, naniniwala at suportado niya ang naturang polisiya. Mas mataas daw kasi ang level of conduct na inaasahan mula sa PNP kumpara sa ibang empleyado ng gobyerno. Hindi raw dapat kita ang tattoo sa exposed na bahagi ng katawan ng pulis, lalo na kung naka-uniforme. Sa mga motorista dyan, ako nakaka-bad trip daw talaga minsan, di ba? Siyempre, pagka na-stuck ka sa traffic. Kaya nga, ang isang delivery rider from Rizal, may good vibes, nakasangga sa gitna ng kalsada. Kilalanin natin ang kanyang best friend na tunay daw na dakila. Talaga nga naman. Bida ang itik na si Kwak Kwak ng delivery rider na si Christian. Laging biyaheng action-packed kasama ang duck rider, G ang mini sidekick sa delivery basta ang shift ay panggabi. Kending-kending ang baywang pero pirmi ang pakpak. Basta laging sunod sa amo ang kanyang mga yapa. Naispata ng itik-itik sa Metro Manila ng ilang netizens. Milyon-milyon na ang views ng mga video, pak na pak at certified trending! Talagang pinag-isipan ng pangalan, ha? Kwak-kwak. Ang cute naman yun. Napaka-unique. Oo, diba? Pero mukha bihira yung bihira may diba? kasama kang pet na itik. Yeah. Pero mukhang nag-imprint na kasi siya doon sa kanyang amo. Ganyan naman yung mga itik. Pag nag-imprint na sa'yo, talaga akala nila ikaw yung kanilang ina. Oo, di ba Imprinting nakakatuwa? yung tawag. Kaya
Ayan, So, close na akala close niya silang nanay dalawa. niya yan. Yung Yes, nanay sa oo. kanya. At Ang bilang galing. ganti, siya ay very loyal. Correct. Diba? At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.